Happy Father's Day pala sa mga fathers. Okay. Nung last sa May kasi, yung second Sunday, di ba yung Mother's Day naman? Wala ako dito kasi doon ako sa Kataklan assigned or na-schedule tayo doon every second Sunday sa Kataklan. So magang ito po, pag-uusapan natin ang qualities of a godly father. Qualities of a godly father. Bago ang lahat, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa isang pagkakataon na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa presensya ng bawat isa. Salamat Panginoon sa opportunity na inyong po pinagkaloob. At pagkaaralan po namin ang inyong banal na salita at piling po namin na inyong pong ipaunawa o ipaintindi sa amin ang pag-uusapan po natin. Upang sa ganun, ito po ay mananatili sa aming puso't isipan at amin din pong may apply sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat po at sa namin pinagkakatiwala ang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon. Amen. Alright, so qualities of a godly father. So marami po kung qualities ang pag-usapan sa Bible po, ang dami po na pwede nating i-adapt regarding the qualities. From Genesis to Revelation, ang dami po. So, may mga ilan lang po tayo na pag-aaralan sa oras na ito regarding the qualities. So, ito po ay ang Panginoon mayroong standard bilang a godly father. At minsan, yung standard ay napakahirap po, kaya sasabihin ng karamihan, ipanalangin na lang natin para yung sinabi ng Panginoon ay mai-apply natin. Okay? So, qualities of a godly father. Gusto kong basahin na lang natin saglit ang 1 Timothy chapter 5 verse 8. 1 Timothy chapter 5 verse number 8. But if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith and is worse than an infidel. So ito po ay, sa verse na ito, kung papansinin po natin, ay isa sa mga makikita natin dito is the provision and the protection. So provide and protect. So sa verse na ito, isa sa mga na-consider natin one of the qualities of a godly father here is to provide sa family needs and then protect when it comes of security. Ayan po. Kaya papaano yung hindi nag-work? Papaano ma-provide sa family ang mga pangangailangan kung ang father ay walang work. Halimbawa, may sakit, di ba? May mga tinatawag na may iba na nagkakasakit. So, papaano nila ma-provide ang needs ng family? So, yun po, may mga tinatawag na siguro exemption dito sa verse kasi paano ma-provide kung ang isang father ay mayroong sakit. Alright. So, yun po ang mga tinatawag na consideration. Kaya kailangan ang isang party din sa family ay mayroong work. Pero sa standard ng Bible, ang father ang mag-provide doon sa family needs. Okay, so yun po yung standard ng Bible, and then may mga tinatawag na exemption. Kung may mga problem o sakit or may mga tinatawag kapansanan or hindi kaya. So, may mga exemption. Bakit mayroong Father's Day? Saan ba ito nanggagaling? At karamihan inadapt, entire world inadapt itong Father's Day.
kung tutuusin, wala namang salitang Father's Day or actually sa Bible, wala pong ganon. Ito po ay sineselebrate halos mga lahat ng believers entire world regarding Father's Day at sineselebrate nila during 3rd Sunday of June. So, ito po yung history. In 1909, Spokane, Washington, a woman by the name of Mrs. Dude was listening to a Mother's Day sermon at their local church. So ito po noong 1909. Okay, in 1909 po, isang isang babae na si Mrs. Dude, nakikinig siya sa isang sermon ng regarding Mother's Day. And as she listened, thoughts of her father started to come into her mind, and she realized that there had never been a day set aside to honor fathers. So kumbaga, ang naunang isineselebrate ay yung Mother's Day. Okay, isineselebrate yung Mother's Day. So habang nakikinig itong si Mrs. Wu, ay naisip niya, bakit walang tawag doon, yung inilaan na araw para din sa mga fathers. So, yun yung kanyang naisip, bakit sa mga mothers lang, wala yung sa mga fathers. So, ganun po yung nung 1909 po ito, kumbaga, nabuo sa tinatawag na kaisipan ni Mrs. Dude, na dapat din ang mga fathers ay mayroong ilaan, kahit once a year, ilaan na araw para sa mga fathers. Okay, dagdag pa natin. So, she initiated the process. Ang ginawa niya para magkaroon nga ng araw, itong si Mrs. Dude initiated the process of getting that day set aside. So the mayor of her town set aside the 3rd Sunday in June as Father's Day. Nakita niyo po? Ganun po yung ginawa niya para naman ang mga fathers ay mayroon din silang ilalaan na araw na i-celebrate na ito yung araw para sa mga fathers. Kasi yung mga mothers mayroon na. Nakuha yung kwento? Ayun po. So, she initiated the process of getting that day set aside. The mayor of her town set aside the 3rd Sunday in June as Father's Day. Kaya ngayon, yung 3rd Sunday. Yan, halos kahit saan kayo pupuntang mga churches, pinag-uusapan, sineselebrate yung Father's Day. Okay? So, yun po. Then, this was then reinforced by the governor of Washington when he made it is a statewide holiday. So, ganun po, in-approve yung request ni Mrs. Dude na ganun nga ang mangyayari every 3rd Sunday June set aside as Father's Day. Then in 1972, sinong ipinanganak ng 1972, President Nixon made the holiday permanent by signing a congressional resolution which called for an official recognition of Father's Day. So kailan po officially talagang nagiging permanent ang Father's Day? Noong 1972. Kailan po ito na nabuo sa isipan? Noong 1909. So matagal din, di ba? Kasi bakit? Noong 1972 po, doon naging permanent ang June, 3rd Sunday of June, permanent na po ito na set aside para sa mga fathers. Kaya mapapansin mo sa mga Facebook o saan, siguro kaninang umaga mayroong nag-send sa inyo, Happy Father's Day. Sa Facebook, pag i-open yung Facebook nyo, halos lahat ang nakikita nyo dun sa walls ay Happy
Father's Day. So, ayan po. Paano naman sa Philippines? Kasi yung pinag-usapan natin ay sa ibang bansa. So, Father's Day in the Philippines. So, influenced by American culture. Ibig sabihin, wala talaga tayong Father's Day sa atin sa Pilipinas, pero tayo po ay na-influensyahan lang po ng mga Amerikano. Okay? Nakuha niyo point? Kasi bakit tatanungin kayo, bakit mayroon bang Father's Day sa Bible? Mayroon bang Mother's Day sa Bible? Dapat alam din natin kung kailan ito kailan nag-start o sino yung nag-isip para mayroong ganitong klaseng celebration. So, ang Pilipinas po ay influensya lang po ng Amerikano. The Philippines has been one with the world in commemorating Father's Day every third Sunday of June. Kaya kahit tayo ay nasa Pilipinas, sineselebrate ng karamihang churches ang tungkol po sa mga fathers. Tuloy natin. In Presidential Proclamation, Proclamation number 266 by late President Corazon Aquino, issued in 1988. Kailan po? 1988. She declared the third Sunday of June. So kailan lang po during the time of President Corazon Aquino, noong 1988, yung diniklara din niya third Sunday. So ibig sabihin, kung ano yung sinabi doon sa American, sa Amerika, third Sunday of June, inadapt ni Corazon Aquino na ang Father's Day ay third Sunday of June. As Father's Day and the second Sunday of May as Mother's Day. Nakuha? So yun po yung kumbaga we are actually influenced po by the foreigners. Na-influensyahan lang po ang mga Pilipino. Actually, wala po tayong ganong klaseng celebration at kung i-relate natin sa Bible, wala pong ganong klaseng doktrina. Okay? Ito po ay adapted na sineselebrate ng karamihan. This superseded proclamation, number 2037 of Ferdinand Marcos Sr. Ito naman, 1980. Ulitin ko po, this superseded proclamation number 2037 of Ferdinand Marcos Sr. in 1980, which declared that first Sunday of December, Father's Day. Ayon kay Ferdinand Marcos Sr. in 1980, ang sa kanya ay iba doon sa Amerika, dahil diniklara naman niya ang first Sunday of December ang Father's Day. At ayon pa sa kanya, ang Mother's Day naman ay first Monday of December. So magkasunod. Ang first Sunday of December ayon kay Ferdinand Marcos Sr. ay first Sunday of December, and then Mother's Day ay first Monday of December. So in 1988, former President Joseph Estrada moved the dates of celebration of both occasions to the first Monday of December through Proclamation number 58. Pero hindi nasunod. Okay? Ang nasunod po yung inadapt ni Corazon Aquino noong 1988, Proclamation number 266. Parehas doon sa American, pero sa yung sa time ni Ferdinand Marcos is 1980. Ano po yung nauna? So nauna yung kay Marcos, pero hindi nasunod kasi nung naging president si Corazon Aquino 1988, sinabi niya third Sunday of June ang Father's Day, pero actually, sabi ni Ferdinand Marcos Sr. 1980, diniklara niya na first Sunday of December ang Father's Day, and then first Monday of December ang Mother's Day.
So in 1988, si Estrada, noong 1988, ibinalik niya doon. Kumbaga, dahil doon sa Proclamation number 2037. However, many Filipinos are still celebrating Father's Day with the rest of the globe every third Sunday of June, and this year it falls on June 15 ngayon, sa 2025. Kaya ngayon is June 15. Nakuha niyo yung yung history, pero hindi na nasunod yung proclamation number 2037. Kumbaga, inadapt na lang worldwide ng Father's Day ay third Sunday of June. Kaya mayroong mag-great sa inyo, Happy Father's Day. And nakuha niyo yung history. Kailangan din na meron tayong kunting kaalaman regarding po dyan kasi pag saan tayo napupunta, yung iba ay magtatanong bakit mayroong ganun na sineselebrate. At least meron tayong kunting kaalaman po paano natin sagutin yung mga concern ng iba po. Alright. Whatever the date of your celebration and whether you're having a simple or grand treat for that, what matters is making him feel love every day. So, kung tutuusin naman, hindi lang talaga nakadepende doon sa araw, kung tutuusin, di ba? Kumbaga, every day. Okay, every day dapat walang isinisit aside na ito, araw na ito mas mahalaga kaysa ibang araw. Pero yun nga ay in-approve ng karamihan na kumbaga ito ay a day na set aside para lang sa mga fathers. Pero hindi ibig sabihin ay yung araw lang yun. Dapat sa ating mga believers ay lahat ng araw. Okay? Lahat ng araw. So, today is Father's Day. The greatest need in our society today is for fathers who will rise up and assume their God-given rule of responsibility in the family. Sa panahon natin ngayon ay kung i-ano natin sa percentage, siguro malaki na yung 80% na ang mga father ay nasa Panginoon. Okay, malaki na po ang porsyento, yung 80%. Sa church, kung pansinin natin sa church, mas marami ang mother kaysa father. Di ba? Kahit saan po na mga institutions, ay mas marami ang mother kaysa father. So, sa dami na yun, ilan ang porsyento na sila ay nasa Panginoon? Ilang porsyento na mga father ang nasa Panginoon? Di ba? Kasi halos makikita natin ang mga father ay wala sa Panginoon. Minsan yung mga anak na lang ang uutusan, kayo na lang pumunta sa simbahan at ipag-pray nyo na lang ako. Or mother, ganun din. Hindi rin lahat na nasa simbahan or nanampalataya sa ating Panginoon. Kaya, ang nagiging part natin na bilang nasa Panginoon, basahin lang po natin ang 2 Timothy chapter 4, verse number 5. Start reading from verse 2. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort, with all long-suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they hear to themselves teachers having itching ears. Number 4, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Number 5, but watch thou in all things endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. So, sa mga believers po, fathers or mothers, basta believers, we have tinatawag na responsibility
And ano ang mga responsibility ng bawat isa? Preach the word. Be instant in season, out of season. Napapanahon o wala sa panahon, kailangan po nating i-share, ipangaral ang ebanghelyo, lalong-lalo na sa kaligtasan. So sa number 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Ano na po ang mga pinapakinggan ng karamihan kung pag-uusapan ng katotohanan, yung iba ay umayaw. Kaya karamihan po ay idinadaan na lang sa mga kwento. Pag nandun ka sa isang, halimbawa, sa isang iglesia, ay magkikwento na lang hanggang matapos. Nasaan na yung sound doctrine? Na hanggang matapos yung preaching, instead na preaching, more on, entertainment. Hindi po ganon. Kasi nga, mayroong iba iniiwasan nila dahil pagkatotohanan ng ipapangaral, maraming umayaw. Kaya sabi doon, but after their own lust shall they hear to themselves teachers having itching ears. Number 4, and they shall turn away their ears from the truth. Ayaw na nila. Okay, ayaw na nila yung katotohanan, pero ang gusto nila, and shall be turned unto fables. Fables, ito po yung mga kwento lamang. Okay, mga kwento lamang, ayaw nilang masaktan yung tao, kaya idinadaan na lang sa mga kwento. Pero dapat po ipangaral natin yung sound doctrine. Dahil yun po ang kailangan, ang katuruan ng Panginoon, yun po ang dapat natin ipapangaral. Kaya sa number 5, but what's thou in all things, endure affliction, do the work of an evangelist. Ano ba yung work ng isang evangelist? Lahat po tayo ay pwedeng maging evangelist. Lahat po tayo pwede kasi mag-share. Dahil the word evangelist is the one who brings good news. Lahat tayo, kahit saan pwede tayo mag-share ng ebanghelyo. Lahat tayo pwedeng mag-share ng gospel or message of salvation. Okay? Kaya, bilang believers, lahat tayo, hindi lang Father, lahat tayo na mga believers ay mayroong responsibility na i-share ang gospel of salvation. Okay? So, our text gives, yung binasa natin kanina, basic responsibilities for manhood. But when a man becomes a father, those responsibilities are expanded. Ngayon, alamin natin ang mga qualities of a godly father. Meron lang po tayong 5 na mga bagay na pwede nating pag-aaralan. Pero actually, kung i-search nyo po, kahit sa Bible, ang dami po na mga suggested na regarding the qualities. Pero meron lang po tayong 5 na pag-uusapan. A godly father loves God. Siyempre man. A godly father loves God. Ang tanong, paano tayo magkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon? Unang-una, dapat siya saved. Okay? Hindi pwedeng magkaroon ng relasyon ang isang tao sa Panginoon kung siya ay makasalanan. Meron pong sinasabi sa Romans chapter 3, verse 23. Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. So, paano po magiging godly ang isang tao? Unang-una, dapat siya saved. Dahil, kung hindi siya saved, mayroon pong hadlang. Ang kasalanan po ay hadlang na ang tao ay hindi makakalapit sa Panginoon habang ang kasalanan ay nandoon. Okay? Kaya sa binasa natin, for all have sinned and come short of the glory of God. So, ang tanong, paano ma-remove itong hadlang na ito kung ang tao ay naniniwala? Okay? Kung ang tao ay naniniwala sa gospel of salvation,
Dito po sa Ephesians chapter 2, verses 8 to 9, "For by grace are ye saved, through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." So, salvation is by grace. Ang kaligtasan po ay by grace. Ginawa ng Panginoon, ang part natin is to believe that gospel. Okay? Kasi kailangan natin, hindi pwedeng magiging godly ang isang tao, hindi pwede na ang tao ay mahal niya ang Panginoon na hindi naman siya believer. Hindi naman siya nanampalataya. Hindi siya nagiging part sa katawan ni Kristo. Dagdag natin ang 1 Corinthians chapter 15. Ito po yung gospel na dapat natin i-share. 15:1-4, "Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures." So dito po sa binasa po natin, ito po ay napakahalaga na na-introduce natin, ma-share natin sa mga unbelievers, emphasis natin yung ginawa ni Kristo sa cross. Kailangan po natin iparinig sa kanila, ipaabot sa kanila yung ginawa ni Kristo mismo sa cross. Alam niyo po, yung ginawa ni Kristo sa cross, kung paniniwalaan po yan, tayo po ay makaka-escape doon sa parusa. Okay? Tignan niyo, ano ang magiging resulta kung ang isang tao ay naniniwala sa gospel na ito? Dito po sa Romans chapter 5 po tayo. Ano ba ang magiging resulta kung paniniwalaan ang Ebanghelyo ito? Romans 5:1-2. "Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God." Ano po ang magiging resulta kung ang Ebanghelyo ng kaligtasan ay kanyang paniniwalaan? Siya po ay maiibilang na justified or inaaring ganap or napawalang sala. Ibig sabihin, kung ang isang tao ay napawalang sala, siya pa ba'y candidate sa parusa? Hindi na. Dito sa chart natin, ito po yung yung lake of fire, yun po yung pupuntahan sa mga makasalanan. Ngayon, kung ayaw niya ang gospel, okay, ang gospel of the grace of God, the gospel of Christ, kung ayaw niya, ito po ang kanyang mararanasan. Kaya ito ngayon, ang Panginoon ay namatay para i-rescue ang lahat ng tao supposed to be ay maligtas. So, nasa tao kung maniwala sa gospel o hindi. Kaya, sa mga naniniwala, ito po, sabi niya, being justified by faith. Okay? Being justified by faith, we have peace with God. So justification happen kung ang isang tao naniniwala sa gospel of Christ. Nakuha niyo? Kung maniniwala sa gospel of Christ, ay siya'y napawalang sala, ibig sabihin, hindi na siya candidate doon sa parusa. So iniligtas ang tao doon sa kaparusahan. Iniligtas ang tao doon sa darating na parusa. Dagdag natin Romans 5, verse 9. "Much more then, being now justified by His blood, we shall receive from the wrath through Him." So, salvation from the coming wrath. Tandaan po natin, kaya nga, ang mission natin ay ipangaral ang gospel of salvation. The gospel of the grace of God. Amen. Yun po ang ating, yun po ang mission natin. Kaya nga, meron pang sinasabi dito sa Ephesians chapter 3, verse 9. Ephesians chapter 3, verse 9. "And to make all men see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world
have been hid in God who created all things by Jesus Christ. Ang ministry po natin is to make all men see. That's our mission. Na ating iparating, ating ipaabot sa kanila ang gospel of Christ. I-introduce natin ano ba talagang ginawa ni Kristo sa cross. Ano ba talaga ang ginawa niya sa cross? Na kung ito'y paniniwalaan, katulad ng binanggit natin, ang tao ay ligtas. Kung paniniwalaan yung ginawa ni Kristo, ang tao ay ligtas. Saan siya iniligtas ng Panginoon? Doon sa parusa. Kasi lahat dapat parurusahan. Lahat dapat parurusahan. Bakit? Dahil lahat ng tao ay nagkasala. Lahat ng tao ay nagkasala, kaya ang Ebanghelyo, ibinigay na lang ng Panginoon. Ang kaligtasan, ibinigay na lang niyang libre sa atin. Kaya nga sabi doon, binasa natin, not of works, sa verse 9, not of works, lest any man should boast. Hindi po sa sariling gawa natin para tayo maligtas. Ang kaligtasan, ginawa ng Panginoon. Ang part natin, paniwalaan yung gumawa. Nakuha? Yun po, kaya magkakaroon ng relasyon. So, lahat tayo magkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Okay, so a godly father loves God. A godly father loves God. At pinag-usapan natin paano magkakaroon ng pagmamahal sa Panginoon. Ang isang tao o lahat tayo, dapat siya'y believer. Hindi pwedeng unbeliever tapos ipagpalaki niya ang Panginoon. Mahal ko ang Panginoon, tapos hindi naman siya believer. Imposible yun. If you do not have a right relationship with God, it is futile to think you can relate properly to others. Okay? So, kailangan po ng relasyon sa Panginoon. At magkakaroon lamang po ng matibay na relasyon kung ang isang tao ay ligtas. Kung ang isang tao ay believer. Okay? Ano pa? If you are running from God, you will never have peace. Walang kapayapaan. Mayroong na-mention sa Isaiah. Dito po tayo sa Isaiah, isang sinasabi dito sa Isaiah 57:21, kung titignan po natin. 57:21. Ito po. There is no peace, said my God, to the wicked. Tama. Walang kapayapaan. Walang kapayapaan doon sa mga wicked. Walang kapayapaan po na maramdaman from God. Ang kanilang maranasan po, more on problema, yung confusion. So, hindi po settled yung kaisipan. Pero ang maganda po, pag ang isang tao ay nasa Panginoon, kahit sa kabila ng mga tinatawag na pagsubok, may itong sinasabi sa Isaiah ay sabi doon, but if you are running from God, you will never have peace. So walang kapayapaan sa mga wicked person. Okay? Wala po kahit anong gagawin nila, more on problema, gulo ang nasa isip. Pangalawang qualities of a godly father, a godly father loves his wife. A godly father loves his wife. Okay? So ito po ay isang matindi po sa mga ungodly, ay hindi po nila tawag doon yung maipakita. Pero ito po yung talagang challenges. Kung i-research niyo po, ito in general, pag i-research niyo po, ang daming mga hiwalayan. Okay? Ang daming hiwalayan dahil hindi sila magkakasundo. Tama? Subukan yung i-research sa internet. Kumbaga, malaki na yung 80% sa lahat ng mga family ay mostly nagkaroon ng hiwalayan. So, sa mga believers,
ay ito yung challenge sa mga believers dahil ang Panginoon mayroong standard na dapat sundin ng mga believers. Kaya si Apostol Pablo ay mayroon siyang na-mention dito po sa Romans chapter 7. Romans chapter 7, verse 1 to 3. Know ye not, brethren, for I speak to them that know the law, how that the law hath dominion over man as long as he liveth. For the woman which hath an husband is bound by the law to her husband, so long as he liveth. But if the husband be dead, she is loosed from the law of their husband. Number 3, so then if while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress. But if her husband be dead, she is free from that law, so that she is no adulteress, though she be married to another man. So dito po yung standard ng Bible, habang buhay, kumbaga habang buhay yung samahan, tama? Habang buhay yung samahan, hindi pwedeng mag-asawa yung isa habang buhay pa yung isa. Ang tawag doon is adultery. Ano bang tawag doon? Adultery. Pangangalunya ang tawag doon. Yun yung standard ng Bible. Pero sa worldly standard, hindi po. Okay? Sa Bible lang po. Kaya sa mga believers, ay mayroon pong standard na pwedeng mag-asawa kung patay na yung isang party. Pero habang buhay pa yung hindi pwede. Okay, yun yung turo ng Bible. Dagdag pa natin sa 1 Corinthians chapter 7, may sinasabi din si Apostle Paul dito sa chapter 7, start natin basahin sa verse 11. But and if she depart, let her remain unmarried. So ganun lang po. Kung halimbawa umalis, yung isang party, and married pa rin siya. Hindi pwedeng mag-asawa. Nagkahiwalay sila, pero hindi pa rin pwedeng mag-asawa habang buhay pa. So but if she depart, let her remain unmarried or be reconciled to her husband, and let not the husband put away his wife. But to the rest speak I, not the Lord. If any brother has a wife that believeth not, and she did please to dwell with him, let him not put her away. And the woman which hath an husband that believeth not, and if he be pleased to dwell with her, let her not leave him. For the unbelieving husband is sacrificed by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Else were your children unclean, but now are they holy. But if the unbelieving depart, let him depart. A brother or a sister is not under bondage in such cases, but God hath called us to peace. Then number 16, for what knowest thou, O wife, whether thou shalt save thy husband? Or how knowest thou, O man, whether thou hast saved thy wife? So, mayroong standard ang scripture regarding po doon sa pagmamahal, sa godly father love his wife, vice versa. Okay? So, in Ephesians chapter 5, another verse, ito po speaks of real love, seeks to meet all the needs of another person in Ephesians chapter number 5. Okay? Ephesians chapter 5. Start reading verse 25 to 33. 25, husbands,
love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. For we are members of his body, or for we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Alright, so yun po yung real love. Yun po yung totoong pag-ibig na itinuturo ng Biblia. Then, ganun din sa 1 Corinthians chapter 13, 1 to 13, doon din po na-define yung real love sa 1 Corinthians 13, 1 to 13. Basahin lang natin yung 1 to 4. 1 Corinthians 13, 1 to 4. Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become a sounding brass or a twinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries and all the knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. Charity suffereth long, and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up, doth not behave itself, and seemingly seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoice not in iniquity, but rejoice in the truth. So yan po yung ang love, ang totoong pagmamahal ay na-define lang din sa scripture ayon sa na-mention. The real love seeks to meet all the needs of another person. Number 3, a godly father loves his children. A godly father loves his children. So, love is more than provision for material things. So, alam po natin yung deeper definition when we talk about love, hindi po nasusukat doon sa material. Pero one way of expressing love is to give material things, tama. Pero, kumbaga, hindi na nasusukat doon yung pagmamahal na mula sa ating Panginoon. Pero mayroong tinatawag conditional. May mga conditional, but we're talking doon sa agape love. Okay? Agape love, ibig sabihin, love, the divine love. Love from above. Love from God. Pag siya, a godly father loves, the word loves here defined as agape or divine love to his children. So, ibig sabihin, once na ang isang father or tayo, lahat tayo, ay mayroong agape or divine love, ay madali po natin ma-express, maipakita, or magawa yung pagmamahal kung ang pagmamahal na yun ay divine love. Okay, marami pong klaseng love. Mayroong tinatawag storgeo love, at saka Philadelphia love, at saka yung eros love, and then agape love. So marami po, but here, sa ating pinag-uusapan na love, ito po yung divine love. Kasi bakit?
Divine love ay walang condition. Unconditional love. At ito po yung goal natin or ninais natin, pinapanalangin natin yung divine love na magmamanifest sa atin mga believers. So when this discipline is required, do it in love. In Colossians chapter 3:21, Colossians chapter 3 verse 21 po tayo. Verse 20, verse 21, fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Ayan po. So yun isa sa mga ni-required when it comes to discipline, ay mayroon ding turo ang Biblia. Okay? Number 4, the godly father is a man of integrity. Okay? A man of integrity. Ito po ay minsan napakahirap, itong word na integrity, kasi kung mayroon ka lang isang salita at lahat tayo sigurado na may part siguro na gagawa, pero mostly failure. Okay? So yung integrity. Kasi pag nawala yung integrity ng mawala ito sa atin, kahit anong gagawin natin ay hindi na effective. Kasi yun pag nasira. Okay? May mga tao siguro nakausap natin na hindi ka effective. Ibig sabihin ang integrity sira. Or mostly ito sa mga lagi mong makasama, lagi mong kaibigan, nakikita. Pag mayroon kang nasabi o nagawang mali, ito agad ang masisira yung integrity. Pero sa ibang tao na hindi ka kilala, mataas yung level ng integrity sa iyo kasi hindi ka kilala. Mas madali silang maniwala sa iyo. Kaya nga mostly karamihan sa atin, mas pinaniniwalaan yung hindi mo masyadong kilala. Pero pag kilalang kilala ka, kahit imbitahin mo yan sa church, hindi yan pupunta. Bakit? Tinitignan ka muna, magkakilala kayo. Magkakilala tayo. Kilala kita, may mga ganun. Kaya tsaka na lang, sabihin nila. Pero mayroong iba na pag ini-invite mo, ay agad-agad sila mag-respond. Ibig sabihin, nandun yung integrity. Okay? Mataas yung level ng integrity nandun. Pero once nasira yun, wala na. Okay? So ito po ang isa sa mga pinapanalangin natin bilang a godly person, father o lahat tayo ay dapat tayo ay man of integrity. So justly or walk uprightly, yan po ay integrity. So has become almost forgotten word. Bakit? Halos kasi nawawala na po ito yung integrity. So sana sa ating mga believers ay maipakita pa rin natin kahit hindi 100%, okay? Kahit hindi 100%, at least mayroon tayong pamantayan or basihan sa ating pamumuhay. Kasi wala namang ganun na may mga failure, pero hindi ibig sabihin ay mag-dwell tayo doon sa failure, kundi gagawin pa rin natin, babalik pa rin tayo sa salita ng Panginoon. So yun po ang isa sa maganda. Sa Bible, ang dami po si David. Kung titingnan natin, he was a man of integrity. Pero kung babasahin mo yung doon, ay may mga failures. Si Abraham, man of integrity, may mga failure. Marami po sa Bible na ikinoconsider as man of integrity, pero pag-aralan mo, marami din failure. Pero hindi po ibig sabihin na umayaw na tayo, babalikan pa rin natin yung turo ng Panginoon. Kaya nga meron tayong ganitong klaseng gathering every Sunday. We're inviting, nag-invite kayo ng mga people na maki-fellowship sa atin. Wala namang bayad itong fellowship na ito.
Okay, wala namang bayan. Ang fellowship, mas magkakaroon pa ng effect doon sa eternity. Okay? Kasi we are, preparing. We are preparing for eternity. Nandito tayo, pero actually mayroong effect ito sa eternity, itong ginagawa po natin. Kaya i-maintain po natin ang fellowship kahit saan man tayo, maintain ang fellowship po natin. Napakalaking bagay po. So, we are called to rise above that and be men of integrity. So, dapat ang mga believers kaya mayroon tayong mission. Mission natin is to share. Mission natin is to share. Ganun hindi po yung tayo lang nakakaalam, dapat natin i-share. Kahit saan tayo, pwedeng i-share. Kung magtatanong sila saan yung fellowship center nyo, habang hindi pa na ibinigay ni Lord ang fellowship center natin, temporary dito muna. Okay? Dito muna tayo. Pero keep on invite, and bahala na kung sino yung in charge dito na mag-share. Ang part niya is to invite na lang. Instead of mahirap mag-share, lalo na sa kaibigan, mahirap mag-share, invite niyo na lang. Then kung sino yung nandito nagsasalita, sila lang bahalang mag-share. Okay? So, number 5, ito yung last. The godly father is a role model of God. The godly father is a role model of God. Pero, kung tutusin, lahat tayo, okay? Lahat tayo, hindi lang si father. Pero since ito nga ay in-relate natin sa Sunday na kung saan more on the celebration of Father's Day, pero actually, para sa atin lahat, hindi lang si Father. The godly Father is a role model of God. So, the image of Father nowadays, okay, sa ngayon na, yung subukan yung i-search sa internet, the image of a Father nowadays is not always a good one. Okay? Over half the children in Philippines grew up without a father in the homes. Ibig sabihin, wala yung father, more on si mother at saka yung kumbaga, yung figure ng father ay wala. Sa Pilipinas po ay halos half, kumbaga, over half the children in Philippines. So kung kung sa 100%, yung 50% doon, ay family na walang father. Nakuha niyo yung point? Ganun po. Nowadays. Ngayon, yung sa 50% na yon, hindi pa yung believers. Kukunin pa natin yung believers doon, maganda na kung mayroong 10% believers. Sa 50%, baka mayroon pang, out of 50%, baka sana mayroong 10 na mga believers para sila ay maging role model. Pero yun po ay nakakalungkot. Kaya pag tinitignan natin, ang ministry natin ay napakalawak po. Napakalawak ang mission natin. Napakalawak ang mission natin. Kaya habang may hininga pa tayo, continuous share. Okay? Wala namang mawawala sa atin na mag-share. Kung ayaw nila, baka hindi pa yan right time. Yun lang po. Baka hindi in right time or hindi ka right person para sa kanya na mag-share. Baka may iba pang gagawin. Ganun lang. Okay? So, over half the children in Philippines grew up without a father in the home, often abandoned by their father or their father is maligned or nasisiraan or nagkaroon ng mga problema. So marami po ng mga factor, pero nga ang pa rin is yung role model. At mahirap po na magiging model. Okay? Kaya pa rin natin is si God pa rin. Kasi ang Panginoon naman ang nagbabago sa atin. Ang Panginoon naman ang dahilan para mayroong changes
mayroong model, pero ito po yung isang part na napakahirap sa family, pagiging role model. Tama? O, kung magalitin ka, magagalitin na lahat. Tama? Kung nanlalait ka, ganun din, may effect po yun. Kaya ito pong isa sa mga napakahirap, kaya balik pa rin tayo sa standard. Okay? Balik pa rin tayo sa standard. Kaya pasalamat tayo, ang Biblia dito sa Pilipinas ay malaya po natin na gamitin. Unlike sa ibang lugar, hindi po pwedeng gamitin ang Bible. Okay, bawal po. Kaya habang ang Bible natin ay pwedeng gamitin, tuloy po nating pag-aralan. Okay? And then, meron pong tinatawag na sexual abuse by the father is on the rise. Then, we tell the children that God is their heavenly Father. So, marami pong ganun. Pag manood kayo sa mga balita, mga sexual abuse. Okay? Then, by the father at yung iba pa. Kaya, ito po. Kaya, ang mission natin, napakalawak. Yun yung inuulit natin. Lahat tayo may mission. Lahat tayo may mission. Ang unang mission natin, ipangaral ang kaligtasan. Bilang pagtatapos, the godly father is a man who seeks to live his life according to God's principles and values and who demonstrates this in his interactions with his family, especially his children. He leads by example, demonstrating love, faithfulness, and a desire to guide his children toward a life of faith. The godly father is also a leader, providing spiritual guidance, discipline, and encouragement for his family. The godly father is a man who strives to emulate God in his own life and in his relationships with his family, seeking to guide them toward a life of faith, love, and purpose. Again, happy Father's Day sa mga fathers. Tayo po'y manalangin, Panginoon, muli, kami ay nagpapasalamat sa isang pagkakataon ng inyong pinagkaroon. Maraming salamat po sa mensahe na aming napakinggan. Sa ipinahan, may nakakatiwala ang lahat sa pamagitan ng aming Panginoon. Amen. Maraming salamat. God bless.